Kumusta? Pag-usapan natin ngayon ang isang napakalaking kwento, isang cosmic drama kung tutuusin. Ito ay tungkol sa pagbagsak ng sangkatauhan at sa napakatalinong plano ng Diyos para sa ating katubusan. Ito ang kwento ng dalawang Adan at kung paano binago ng pangalawa ang trahedya na sinimula ng una. Sige, heto ang magiging roadmap natin para sa talakayang ito. Sisimulan natin sa matinding pagkatalo ng unang Adan, titingnan natin kung paano nagsimula ang paghahari ni Satanas at aalamin natin kung paanong ang lahat ng ito ay bahagi pala ng isang mas malaking plano na hahantong sa isang di inaasahang tagumpay. Tara, simulan na natin! Okay, ampisahan natin sa pinakaugat ng lahat ng problema, ang malagim na kabiguan ng unang Adan. Dito natin makikita kung gaano kalaki ang nawala sa isang desisyon lang. Walang paligoy-ligoy, si Adan ay natalo. At hindi ito basta isang simpleng pagkakamali. Ang isang pagpili niya ay nagdulot ng mga kahihinatnan na hanggang ngayon ramdam ng buong sangkatauhan. Tingnan nyo to, hindi lang basta isang bagay ang nawala. Ito ay isang total na pagkatalo. Naging alipin ng kasalanan, nawalan ng kapangyarihan sa mundo at higit sa lahat, wala ng kakayahang ayusin ang sarili niyang problema. Isa itong ganap na paglipat ng kapangyarihan kung saan ang sangkatauhan ay napasaalim kay Satanas. Pero at ito yung pinakamahalaga, sa gitna mismo ng ganitong kadiliman at pagkatalo, agad ipinasok ng Diyos ang solusyon. Agad siyang nangako na magpapadala ng isang Mesiyas, isang tagapagligtas na babaligtarin ang bawat isang nakasulat sa listahang yan. May pag-asa agad. So, paano lumala ang sitwasyon mula doon? Dito na natin makikita kung paano sinamantala ni Satanas ang pagkakataon at sinubukang tiyakin na hindi matutupad ang pangako ng Diyos. Ito ang naging pangunahing argumento, ang sentro ng akusasyon ni Satanas. Sabi niya, ang batas mo, Diyos, ay depektibo. Imposibleng sundin yan ng kahit sinong nilalang. At siyempre, ang pinakamalaki niyang ebidensya, ang pagkatalo ni Adan. At tingnan nyo, hindi ito isang beses lang na pag-atake. Ito ay isang mahabang kampanya. Mula sa panahon ni Noe hanggang sa mga patriarka, sa Eksodo at sa panahon ng mga hari. Kitang-kita ang pattern. Ang layunin ni Satanas ay sirain ang lahi at ang bayan kung saan magmumula ang ipinangakong Mesiyas. At dito na tayo papasok sa isang medyo malalim na tanong, isang paradox. Kung ang Diyos ay may kontrol sa lahat at may kapangyarihan sa lahat, bakit niya hinayaang mangyari ang kasamaan? Paano yun nagtutugma? Kasi di ba kung iisipin mo, kung pinahintulutan lang naman pala ng Diyos ang lahat ng ginawa ni Satanas, may kasalanan pa ba talaga siya? Paano siya mananagot kung para bang kasama ito sa plano? Pero ito ang malinaw na sagot. Ang pahintulot ng Diyos ay hindi nangangahulugang pag-apruba. Hindi nito inaalis ang personal na kasalanan o responsibilidad. Ang isang mamamatay tao ay mananatiling mamamatay tao kahit pa ang krimen ay nangyari sa ilalim ng pahintulot ng Diyos. At hindi lang yan teorya, paulit-ulit natin tong nakikita sa Biblia. Halimbawa, sa kwento ni Job, sa pagkamatay ni Haring Ahab at pinakamalala sa lahat sa mismong pagpapako kay Kristo. Ang punto ay ito, ginagamit ng Diyos ang masasamang desisyon ng kanyang mga nilalang para maisakatuparan ang kanyang mabuting plano, pero hindi ibig sabihin nun ay absuelto na sila sa kanilang mga kasalanan. At ngayon, dito na papasok ang game changer. Matapos ang libu-libong taon ng pagkatalo at paghihintay, dumating na ang solusyon. Ang bayaning babaligtad sa lahat, ang tinatawag na huling Adan, si Hesukristo. At tingnan nyo, ang napakagandang paghahambing na to, ito ang pinakasentro ng buong kwento, kung saan nabigo, sumuko at nagkamali ang unang Adan, doon mismo sinadya ng huling Adan na gawin ng tama. Binaliktad niya ang bawat isang kritikal na pagkakamali. At saan humantong ang lahat ng ito? Sa krus. At dito yung pinakanakakagulat na bahagi. Sa unang tingin, mukha itong sukdulang pagkatalo. Pero sa pananaw ng Diyos, ito ang kanyang pinakadakilang estratehikong tagumpay. Alam nyo, para mas maintindihan natin to, si Jesus mismo ang nagkwento nito sa pamamagitan ng isang talinghaga, ang kwento tungkol sa mga masasamang magsasaka. Inilatag niya ang buong drama para sa atin. Kapag inalam natin kung sino ang sino sa kwento, nagiging malinaw ang lahat. Ang may-ari ay ang Diyos, ang ubasan ay ang mundo, ang mga lingkod ay ang mga propeta na kanyang isinugo. At ang mga magsasaka, well, yan ang sangkatauhan, na tinanggihan ng mga sugo at sa huli, pinatay ang sariling anak ng Diyos para agawin ang mana.
At ito na nga yung dakilang pagbaligtad, ang ultimate irony, yung pinakamasamang gawa na kayang isipin ni Satanas, ang patayin ang mismong anak ng Diyos, iyon mismo ang naging paraan para maisakatuparan ang plano ng kaligtasan. Ginamit ng Diyos ang pinakamalakas na armas ng kaaway laban sa Kanya. So, ngayong nanalo na si Kristo, ano ang mga naging bunga? Ano ang nagbago? Ating tuklasin ang panghuling resulta ng kanyang ginawa sa krus. Dahil namuhay si Kristo ng isang perpektong buhay, nasira na ang buong kaso ni Satanas. Napatunayan niyang posible at makatarungan ng batas ng Diyos. Kaya ngayon, may matibay ng pundasyon para sa isang tunay na makatarungang paghuhukom at inilantad din ng krus kung ano talaga ang dulot ng kasalanan, ang pagnanay na patayin ng Diyos. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa isang bagong tipan. Isipin niyo ang pagbabago. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan, ngayon ay ipinanganak na muli. Mula sa pagiging walang kapangyarihan, ngayon ay binigyan ng banal na espiritu para mamuhay sa tagumpay. Isang ganap na pagbabago ng estado. At yung pinaka-ironic na twist sa lahat, si Satanas ay hahatulan gamit mismo ang batas na sinabi niyang defektibo at hindi makatarungan. Bawat pagsuway niya sa mga utos, mula sa pagnais na maging Diyos hanggang sa pagpatay sa anak ng Diyos, ang magiging matigamitibay na ebidensya para sa kanyang hatol. At dito tayo magtatapos sa isang napakalalim na kaisipan. Kung ang pinakasukdulan ng kasalanan ay ang pagpatay sa Diyos mismo, paano pa naging posible ang kaligtasan? At ang sagot ay nasa krus, isang napakagandang pagpapakita kung paano kayang gawing sukdulang biyaya at pag-ibig ng Diyos ang pinakamatinding krimen na maiisip ng sinuman.